Umagang-umaga pa lang, ngunit para kay Adria, bawat segundo ay tila isang pagtakbo. Ang kanyang hininga ay mabigat, halos marinig niya ang sarili niyang pintig ng puso sa gitna ng katahimikan ng madaling araw. Bawat anino sa kalsada ay nagiging anyo ni Gabriel, ang lalaking kanyang tinatakasan. Hawak niya ang kanyang lumubong tiyan, isang buhay na kailangan niyang protektahan. Ang ihip ng hangin ay tila bulong ng mga bantay ni Gabriel, ang kanyang takot ay singlamig ng dampi nito sa kanyang balat. Ramdam niya ang bawat butil ng pawis na dumadaloy sa kanyang noo, bawat kirot sa kanyang binti habang pilit niyang binibilisan ang lakad. Bakit niya kailangang takasan ang sarili niyang asawa? Ang tanong na iyan ay paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isip, kasabay ng bawat mapait na alaala. Ang mga salita ni Gabriel, ang mga titig na puno ng paghamak, ang kawalan ng respeto. Hindi ito ang pag-ibig na kanyang inakala. Hindi ito ang pamilyang kanyang pinangarap. Ang tanging hangad niya noon ay magkaroon ng sariling pamilya, ngunit ang nahanap niya ay isang kulungan na gawa sa ginto, puno ng pang-aabuso at paghamak. Hindi na niya kayang magtiis. Lalo na ngayon na may dala siyang isang bagong buhay. Ang batang ito sa kanyang sinapupunan ay hindi niya hahayaang maranasan ang impyernong kanyang pinagdaanan. Ito ang kanyang pagtakas, ang kanyang pagkakataong makalaya. Nakarating siya sa terminal ng bus, halos walang lakas. Dali-dali siyang sumakay sa pinakamalayong biyahe na kaya niyang abutin, patungo sa isang lugar na hindi kilala, sa probinsya ng Batangas. Isang maliit na barangay Pag-asa, ang sabi ng kanyang matalik na kaibigan na nagbigay sa kanya ng impormasyon. Isang lugar kung saan maaaring makahanap ng kapayapaan ang kanyang kaluluwa, at ligtas na masisimulan ang bagong buhay kasama ang kanyang anak. Bawat kilometro na nilalayo niya sa Maynila ay tila bawat kirot na nawawala sa kanyang puso. Ngunit ang takot ay nanatili. Baka hanapin siya ni Gabriel. Baka mahabol siya. Baka hindi siya maging sapat na ina para sa bata. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Makakaya natin ito, anak, bulong niya, kahit pa ang boses niya ay halos hindi marinig. Para sa iyo. Nang dumating siya sa barangay Pag-asa, isang matandang babae ang sumalubong sa kanya na may ngiti sa labi. Si Aling Nena, ang tinukoy ng kanyang kaibigan. Kasama niya si Mang Tonyo, ang kanyang asawa, na abala sa pag-aayos ng kanilang lambat. Aba, iha, halika. Mukhang napagod ka sa biyahe, sabi ni Aling Nena, at ang kanyang boses ay parang isang mainit na kumot na bumalot sa nanlamig na puso ni Adria. Pinatuloy siya ng mag-asawa sa kanilang simpleng bahay, at doon, sa gitna ng kabukiran at sariwang hangin, unti-unting naramdaman ni Adria ang kapayapaan. Sa loob ng ilang buwan, naging bahagi siya ng pamilya ni Aling Nena at Mang Tonyo. Nagtanim sila ng gulay, nagluluto ng simpleng ulam, at nagkukwentuhan tungkol sa buhay. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalaki ang kanyang tiyan, at lalong lumalakas ang kanyang determinasyon na magsimula ng bagong buhay. Isang gabing umuulan, sa gitna ng pag-ihip ng malakas na hangin at pagkulog, ipinanganak ni Adria ang kanyang anak. Isang napakagandang sanggol na babae, may mga matang singliwanag ng mga bituin, at ngiting singlinis ng hamog sa umaga. Patricia, bulong niya habang hawak ang kanyang anak, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ikaw ang aking pag-asa. Ang pagdating ni Patricia ay tila isang bagong simula, isang pangako na sa kabila ng lahat ng sakit, mayroon pa ring pag-asa at pagmamahal. Lumipas ang 7 taon. Si Patricia ay lumaki na. Isang matalino, masayahin at napakamapagmahal na bata. Siya ang buhay ni Adria. Sa barangay Pag-asa, si Adria ay kinikilala bilang isang masipag at mabait na ina. Pilit niyang nililimot ang nakaraan, nagtatago sa anino ng kanyang bagong pagkatao. Ngunit isang araw, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa lumang bowl ni Aling Nena, mayroon siyang nakita. Isang lumang pahayagan. At doon, sa pahina ng negosyo, may isang malaking headline, Denve de la Cruz, naghahanap ng tagapagmana. Kasama ng headline, isang larawan. Ang larawan ni Gabriel. Nanlamig ang buong katawan ni Adria. Ang mukha ni Gabriel ay tila mas matanda, mas seryoso. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, ngunit sa ilalim niyon, may bahid ng lungkot na nakita ni Adria. Hindi pa rin pala siya tinantanan. Ang anino ng nakaraan ay muling bumalik, nagbabanta sa kapayapaan na pilit niyang itinayo. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas, tila nagbabala sa isang paparating na bagyo.
Ilang araw nang bumabagabag sa isip ni Adria ang larawan ni Gabriel sa pahayagan. Ang payapa niyang mundo sa Barangay Pag-asa ay tila unti-unting ginugulo ng anino ng nakaraan. Pilit siyang ngumiti kay Patricia, nagkukunwaring walang iniisip na problema, ngunit sa loob niya, ang takot ay unti-unting lumalaki. Alam niyang darating ang araw na maghaharap silang muli at hindi siya handa para doon. Ang tanging nais niya ay maprotektahan ang kanyang anak, ang kanyang buong mundo. Nanay, bili tayo ng paborito kong biskwit sa tindahan ni Aling Martha. Masiglang sabi ni Patricia, na hila-hila ang kamay ng kanyang ina. Ang inosenteng ngiti ni Patricia ay sapat para pansamantalang pawiin ang bigat sa dibdib ni Adria. Kailangan niyang maging matatag para sa anak. Sige, anak. Magbibake tayo mamaya, sagot ni Adria, pilit na pinasasaya ang boses. Magkahawak kamay silang naglakad sa mainit na sikat ng araw, patungo sa palengke. Ang amoy ng sariwang isda at mga gulay ay bumalot sa hangin, kasabay ng tawanan ng mga tao. Para kay Adria, ito ang tunay na buhay, malayo sa ingay at gulo ng Maynila. Ang pagiging simple ay nagbigay sa kanya ng kalayaan na hindi niya naranasan sa piling ni Gabriel. Habang naglalakad sila sa kanto patungo sa palengke, biglang tumigil ang isang itim, makintab na sasakyan sa gilid ng kalsada. Hindi ito karaniwan sa Barangay Pag-asa, kung saan ang mga tricycle at motorsiklo ang madalas na sasakyan. Kumabog ng malakas ang puso ni Adria. May masamang pakiramdam siyang unti-unting bumabalot sa kanya. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng driver's seat at lumabas ang isang pares ng itim na sapatos na balat. Pagkatapos, isang pares ng pantalon na mamahalin. Unti-unti, umangat ang tingin ni Adria at halos lumuwa ang kanyang mga mata nang makita ang mukha ng taong bumaba. Si Gabriel. Ang kanyang dating asawa. Mas matikas, mas seryoso at may kakaibang aura ng kapangyarihan. Tila hindi man lang nagbago ang kanyang matigas na mukha, puno pa rin ng lamig na minsan nang nagpuno sa puso ni Adria ng takot. Napakabilis ng pangyayari. Mabilis na hinigit ni Adria si Patricia sa likod niya, pilit na itinago ang bata mula sa paningin ni Gabriel. Napakaliit ng kalsada at ramdam niya ang bawat hakbang ni Gabriel papalapit. Nanay, bakit ka nagtatago? Bulong ni Patricia, na walang kamuwang-muwang sa nangyayari. Wala, anak. May alikabok lang, sagot ni Adria, pilit na umiti habang nanlalamig ang kanyang mga kamay. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Hindi siya handa. Hindi niya inasahan na maghaharap sila ng ganito. Nilagpasan sila ni Gabriel. Naglakad siya patungo sa isang tindahan sa kabilang kanto. Napakagaan ng paghinga ni Adria nang lampasan sila ni Gabriel. Hindi siya nakita. Salamat sa Diyos. Ngunit ang kanyang puso ay patuloy pa ring kumakabog ng malakas. Para siyang nakikipaghabulan sa kamatayan. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig ni Adria ang boses ni Gabriel. Ang kanyang boses, na minsan nang nagdala ng takot sa kanyang puso, ay muling narinig niya. Manong, dinig niyang sabi ni Gabriel sa tindero. May nakita po ba kayong babaeng nagngangalang Adria, kasama ang isang batang babae? Nanlaki ang mga mata ni Adria. Hindi nga siya nakita ni Gabriel, ngunit aktibo pa rin siyang naghahanap. Ang kanyang lihim ay nasa panganib. Kailangan niyang kumilos. Ngunit paano? Paano niya poprotektahan si Patricia sa isang lalaking mayroong lahat ng kapangyarihan at yaman sa mundo? Sa loob ng mamahaling tanggapan sa sentro ng Maynila, nakaupo si Gabriel sa kanyang executive chair. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa isang frame picture ng kanyang yumaong ama, ang kanyang mukha ay seryoso. 15 taon na ang nakakaraan, ngunit ang presensya ng kanyang ama ay naroroon pa rin, bumabalot sa bawat desisyon niya. Kailangan mo ng tagapagmana, Gabriel, ang boses ng kanyang ama, paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isip. Ang De La Cruz Empire ay hindi dapat magtapos sa iyo. Mula pagkabata, iyan ang naging musika sa kanyang mga tainga. Hindi pagmamahal kundi obligasyon. Hindi pag-unawa kundi pagtupad sa inaasahan. Ang kanyang pagkabata ay isang serya ng mga aralin sa negosyo, protokol, at ang kahalagahan ng kanilang pangalan. Walang lugar para sa laro, walang oras para sa pagkabata. Ang pag-ibig, isang luho lamang na ibinibigay sa mga mahihina. Ang kanyang ina, isang tahimik na babae, ay tila biktima rin ng sistemang iyon, laging sumusunod sa bawat utos ng kanyang ama. Hindi niya naranasan ang tunay na pagmamahal sa loob ng kanilang tahanan.
Tanging ang matinding presyon na maging perpekto. Napakagat siya sa labi. Ang paghahanap niya kay Adria ay hindi lang tungkol sa pagkuha ng tagapagmana. May mas malalim pa rito na hindi niya kayang aminin sa sarili. Ngunit ano? Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang kanyang abogado, si Attorney Reyes, na may hawak na folder. Sir Gabriel, wala pa ring lead si Kim Santos tungkol kay Adria de la Cruz, report ni Attorney Reyes, mahinahon ang boses. Para bang naglaho sa hangin. Napabuntong hininga si Gabriel. Hindi. Hindi siya naglaho. Alam kong naroroon siya. At kailangan ko siyang mahanap. Sir, kung tungkol pa rin ito sa paghahanap ng tagapagmana, baka may ibang paraan naman po, tanong ni Attorney Reyes, maingat sa kanyang mga salita. Ang paghahanap sa kanya pagkatapos ng matagal na panahon, lalo na at umalis siya noon dahil di. Enough, attorney, putol ni Gabriel, tumayo at humarap sa malaking bintana, tinitingnan ang abalang cityscape. May dahilan ako, attorney. Hindi mo naiintindihan. Naramdaman ni Gabriel ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Si Sofia. Ang kanyang kasalukuyang nobya. Maganda, mayaman at ambisyosa. Siya ang perpektong katuwang para sa kanyang imahe. Ngunit sa tuwing magkasama sila, nararamdaman niya ang walang lamang espasyo sa kanyang dibdib. Gabriel, anong problema? Busy ka na naman sa paghahanap sa babaeng iyon, sabi ni Sofia, may bahid ng pagkadismaya sa kanyang boses. Bakit mo pa kailangan magsayang ng oras sa kanya? Maraming magagandang babae na handang magbigay sa iyo ng tagapagmana. Hinarap siya ni Gabriel. Hindi mo naiintindihan, Sofia. Ang naiintindihan ko, Gabriel, ay kailangan mong magkaroon ng tagapagmana para sa kumpanya. At kung hindi siya, may iba pang paraan. Pwede namang maghanap ng surrogate, di ba? Sagot ni Sofia, malambing ang boses ngunit may pagnanais na kontrol. Kailangan mong maging praktikal. Hindi ito tungkol sa pagiging praktikal, Sofia, mariing sabi ni Gabriel, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata na hindi napansin ni Sofia. May kailangan akong ayusin. Naiwan siyang mag-isa sa opisina pagkaalis ni Sofia at Attorney Reyes. Sumandal siya sa bintana, ang tingin ay nakatuon sa walang humpay na daloy ng trapiko sa ibaba. Ang lahat ng yaman at kapangyarihan ay nasa kanya, ngunit bakit pakiramdam niya ay may malaking butas sa kanyang buhay? Bakit pakiramdam niya ay kulang siya? Ang kanyang paghahanap kay Adria ay higit pa sa obligasyon. Ito ay isang paghahanap ng pagpapatawad? Ng pag-unawa? O baka paghahanap ng isang pamilya na hindi niya naranasan? Isang pamilya na may pagmamahal, hindi lang obligasyon. Napailing siya. Impossible. Hindi niya pwedeng aminin ang kahinaan na iyon sa sarili niya. Kinuha niya ang isang litrato sa kanyang drawer. Isang litrato ni Adria, noong mga panahong bago pa masira ang lahat. Ang kanyang ngiti, ang kanyang mga mata na puno ng buhay. Ang kanyang puso ay nakaramdam ng kurot. Pikit mata niyang binalik ang litrato. Nag-ring ang kanyang cellphone. Si Attorney Reyes. Sir, may balita ako mula sa tauhan ko, sabi ni Attorney Reyes. May nakakita kay Ime Adria de la Cruz sa isang probinsya sa Batangas. At may kasama siyang batang babae na kamukhang kamukha mo, Sir Gabriel. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel. Saan? Saang probinsya? Ang kanyang boses ay tila may halong pagkabigla at pag-asa. Barangay Pag-asa, Batangas, sir. Pero may hinala ang mga tauhan ko na pilit siyang nagtatago. Agad na tumayo si Gabriel, ang kanyang pagkadismaya ay napalitan ng determinasyon. Maghanda ka, attorney. Pupunta tayo doon bukas. Kailangan kong kumpirmahin ito. Bago pa man siya magtapos ng tawag, narinig niya ang boses ni Sofia mula sa kabilang linya. Hindi niya alam na naroroon ito at pinakikinggan ang kanilang pag-uusap. Gabriel, sigurado ka bang ang babaeng iyon ang gusto mo? O baka naman mas kailangan mo lang ng tagapagmana na magpapatuloy sa pangalan ng pamilya mo? Ang boses ni Sofia ay puno ng pagdududa, at sa bawat salita, tila nag-iwan ito ng malaking katanungan sa isip ni Gabriel. Ano nga ba ang tunay kong hinahanap? Hindi nakatulog si Adria ng maayos matapos ang insidente sa kanto. Bawat paggalaw ng dahon sa labas ng bintana ay nagpapabangon sa kanya, iniisip na baka si Gabriel na ang darating. Ang kanyang puso ay patuloy na kumakabog ng malakas,
at ang pag-aalala para kay Patricia ay nagiging isang mabigat na pasanin. Hindi na niya pwedeng itago ang sarili. Kailangan niyang lumaban. Para kay Patricia. Nanay, okay ka lang po ba? Tanong ni Patricia kinabukasan habang nag-aalmusal sila. Nakita niya ang pagiging balisa ng kanyang ina. Pilit na umiti si Adria. Okay lang ako, anak. Medyo masama lang ang pakiramdam ni nanay. Ngunit sa loob niya, isang matinding determinasyon ang nabuo. Hindi na siya tatakas. Haharapin niya si Gabriel. Kailangan niyang tapusin ang bangungot na ito. Pagkatapos ihatid si Patricia sa paaralan, agad siyang pumunta sa bahay ni na Aling Nena. Nakaupo si Aling Nena sa balkonahe, nagbuburda. Aling Nena, sabi ni Adria, ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Inilatag ni Adria ang lahat ng kanyang takot at plano. Ang paghaharap niya kay Gabriel. Ang posibilidad na kunin nito si Patricia. Ang kanyang pagnanais na protektahan ang kanyang anak sa anumang paraan. Anak, huwag kang mag-alala, sabi ni Aling Nena, hinawakan ang kamay ni Adria. Hindi ka nag-iisa. Nandito kami ni Mang Tonyo. Ang Diyos ang bahala. Kung kailangan mong lumaban, lalaban tayo kasama mo. Ang mga salita ni Aling Nena ay nagbigay ng lakas kay Adria. Hindi siya nag-iisa. Samantala, sa paaralan ni Patricia, bumaba si Gabriel mula sa kanyang itim na kotse, kasama si Attorney Reyes. Hindi niya alam na naroon si Patricia. Ang kanyang layunin ay magtanong-tanong lamang tungkol sa mga bagong residente sa lugar. Habang naglalakad siya sa hallway, nakita niya ang isang batang babae na masiglang nagbabasa ng libro sa ilalim ng puno sa playground. Ang bata ay may mahabang buhok, matatalinong mata, at isang ngiti na tila pamilyar. May kakaibang kurot sa puso ni Gabriel nang makita niya ang bata. Hindi niya alam kung bakit. Lumapit siya sa bata. Hello, bata. Anong pangalan mo? Tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila mas malambing kaysa sa karaniwan. Tumingala si Patricia, ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. Ako po si Patricia. Ikaw po? Napangiti si Gabriel. Ako si Gabriel. May kakaibang init na dumaloy sa kanyang dibdib. Ang bata ay tila may kakaibang hatak sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit. Ang ganda po ng pangalan niyo, Sir Gabriel, sabi ni Patricia, at muling bumalik sa pagbabasa. Napakagat sa labi si Gabriel. Ang bata ay tila napaka-inosente at matalino. May bahagi sa kanya na gustong manatili at kausapin pa ang bata, ngunit kailangan niyang magpatuloy sa kanyang paghahanap. Dumating si Adria sa paaralan, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Nakita niya si Gabriel na nakatayo sa harap ni Patricia. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang kanyang pinakakinatatakutan ay nangyayari na. Patricia, sigaw ni Adria, ang kanyang boses ay puno ng takot at galit. Napalingon si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat nang makita niya si Adria. Ang babaeng matagal na niyang hinahanap ay nasa harap niya, at kasama ang batang kanyang kinagiliwan. Ang katotohanan ay bumagsak sa kanya ng malakas. Adria, bulong ni Gabriel, hindi makapaniwala. Lumapit si Adria, mabilis na hinigit si Patricia sa kanyang likod. Ang kanyang mga mata ay puno ng apoy. Ano ang ginagawa mo dito? Ikaw ang hinahanap ko, sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay matigas, ngunit may bahid ng pagkabigla. At siya ba ang anak ko? Wala kang karapatan sa kanya, sigaw ni Adria, ang kanyang boses ay puno ng galit. Umalis ka na. Huwag kang lalapit sa anak ko. Naramdaman ni Gabriel ang matinding tensyon sa pagitan nila. Ang kanyang paghahanap ay nagtapos na, ngunit ang paghaharap ay nagsisimula pa lamang. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Adria, puno ng determinasyon. Hindi kita hahayaan, mariing sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng otoridad. Hindi ka na makakatakas sa akin muli. Naiwan si Gabriel sa gitna ng playground, tulala. Ang boses ni Adria, ang galit sa kanyang mga mata, at ang pagtatago ni Patricia sa kanyang likod. Ang lahat ay bumalik sa kanya ng sabay-sabay. Ito nga si Adria. At ang batang may mga matang tila kopya ng kanya, na nakapagparamdam sa kanya ng kakaibang init kanina. Si Patricia. Ang kanilang anak. Bumalik siya sa hotel, ang isip ay magulo. Inabot niya ang isang baso ng whiskey sa minibar,
ininom ito ng walang pag-aalinlangan. Ngunit kahit ang alak ay hindi kayang pawiin ang ingay sa kanyang isip. Ang mukha ni Adria. Ang takot na iyon sa kanyang mga mata. Sino ang naglagay ng takot na iyon doon? Siya. Siya ang gumawa noon. Muling naglabasan ang mga alaala, tila mga multo mula sa nakaraan. Ang kanilang kasal, na nooy inakala niyang pagtupad lang sa obligasyon sa pamilya. Ang kanyang pagiging malamig, ang kanyang pagiging abala sa negosyo, ang kanyang pagnanais na kontrolin ang lahat. Ang paghamak niya sa mga emosyon, lalo na kay Adria. Flashback. Gabriel, sana naman ay pakinggan mo ako, ang pakiusap ni Adria noon habang umiiyak. Kailangan ko ng pagmamahal mo. Pagmamahal? Ano ang gagawin ko sa pagmamahal mo, Adria? Hindi yan makapagpapatakbo ng kumpanya, ang kanyang naging tugon, puno ng pagmamataas. End flashback. Napahila mo si Gabriel sa kanyang mukha. Gaano siya naging bulag? Gaano siya naging manhid? Ang lahat ng kanyang ginawa ay para sa pamilya, para sa kanyang ama, para sa kanyang pangalan. Ngunit sa paggawa niya noon, nawasak niya ang isang pamilya, at sinira niya ang isang tao. Dumating si Atty. Reyes sa kanyang silid. Sir Gabriel, okay lang po ba kayo? Attorney, mahinang sabi ni Gabriel, hindi tumitingin dito. Nakita ko sila. Si Adria. At si Patricia. Nagulat si Atty. Reyes. Kung gayon, ano ang susunod na hakbang, sir? Hindi ko alam, bulong ni Gabriel. Iyon ang unang pagkakataon na sinabi niya ang mga salitang iyon. Hindi niya alam. Ang kanyang buhay ay laging may plano, laging may direksyon. Ngayon, para siyang nawawala. Sir, kailangan nating sundan ang protocol. Kung siya nga ang anak nyo, may karapatan po kayo, sabi ni Atty. Reyes. Karapatan? Ang salitang iyon ay tila naging mapait sa kanyang dila. Ang dami kong pagkakamali. May karapatan pa ba ako, attorney? Nagulat si Atty. Reyes sa pagbabago sa tono ng kanyang kliyente. Nakita niya ang tunay na sakit sa mga mata ni Gabriel, na bihira niyang makita. Kinaumagahan, nang walang kaalam-alam si Adria, nagpunta si Gabriel sa paaralan ni Patricia. Nagtago siya sa isang sulok, pinapanood ang bata. Nakita niya kung paano masayang nakikipaglaro si Patricia sa kanyang mga kaibigan. Ang kanyang tawa ay tila musika sa tenga ni Gabriel. Ang kanyang pagiging masayahin, ang kanyang mga mata na nagningning sa tuwa, lahat ay nagpapaalala kay Adria. Paano kung di? Bulong niya sa sarili. Paano kung hindi ko siya pinakawalan? Paano kung naging mas mabuting asawa ako? Ang mga tanong na iyon ay pumipigas sa kanyang puso. Ang paghahanap niya sa tagapagmana ay tila nawalan ng saysay. Ang kanyang nakaraan ay humahabol sa kanya, at sa bawat alaala, unti-unting lumalabas ang isang damdamin na matagal na niyang inilibing, pagsisisi. Bumalik siya sa hotel, ang kanyang isip ay patuloy na gumugulo. Binuksan niya ang telebisyon, pilit na inilalayo ang kanyang sarili sa kanyang iniisip. Isang balita sa TV ang kanyang napanood, isang feature story tungkol sa mga biktima ng domestic violence. Pinag-uusapan ang mga babaeng tumakas mula sa mapang-abusong relasyon upang makahanap ng kalayaan at kaligayahan. Ang boses ng reporter ay nagpapahiwatig ng sakit, takot, at pagkatapos ay pag-asa. Maraming babae ang nananatili sa mapang-abusong relasyon dahil sa takot, ngunit mayroon ding mga lumalaban upang makalaya at protektahan ang kanilang mga anak. Napahawak si Gabriel sa kanyang dibdib. Isang matinding kirot ang naramdaman niya. Nakita niya ang mukha ni Adria sa bawat kwento ng biktima. Ang takot na kanyang idinulot. Ang sakit na kanyang iniwan. Hindi ito tungkol sa tagapagmana. Ito ay tungkol sa isang buhay na kanyang sinira. Ito ay tungkol sa isang pagkakataon na kanyang binaliwala. Ang unang patak ng luha ay dumaloy sa kanyang pisngi, isang luha na matagal nang nakakulong sa kanyang puso. Hindi pa man ganap na nawawala ang takot sa puso ni Adria mula sa paghaharap nila ni Gabriel, isang bagong panganib ang sumulpot. Lumipas ang ilang araw matapos ang insidente sa paaralan, at ang barangay Pag-asa, na dati payapa at tahimik, ay tila unti-unting ginugulo ng presensya ng isang kakaibang babae. Isang umaga, habang naglalakad si Adria patungo sa palengke, nakita niya ang isang mamahaling ifi na nakaparada sa gitna ng plaza.
bumaba mula rito ang isang babaeng may matangkad na tindig, matalim na tingin at suot na mamahaling damit. Si Sofia, ang nobya ni Gabriel. Agad na kumabog ng malakas ang puso ni Adria. Alam niyang hindi maganda ang ibig sabihin ng pagdating nito. Lumapit si Sofia sa mga nagtitinda sa palengke, at sa kanyang boses na tila nagpaparinig, nagsimula siyang magsalita. Nakakagulat naman dito sa probinsya. May mga taong nagtatago ng mga lihim. Hindi ba't nakakahiya kung malaman ng lahat ang tunay na pagkatao ng isang tao? Nagtinginan ang mga tao. Ramdam ni Adria ang pagdududa sa kanilang mga mata. Sinubukan niyang magkunwari na hindi niya narinig, ngunit ang bawat salita ni Sofia ay tila mga patalim na tumatama sa kanya. Alam niyang siya ang pinupuntirya nito. Kinabukasan, kumalat na ang mga tsismis. May mga nagtanong kay Aling Nena kung totoo ba ang mga balita. May mga nagduda sa pagkatao ni Adria. Ang kanyang reputasyon, na pilit niyang itinayo sa loob ng 7 taon, ay unti-unting sinisira ni Sofia. Huwag kang mag-alala, anak, sabi ni Aling Nena habang nilalambing ang likod ni Adria. Alam namin ang totoo. Hindi kami maniniwala sa mga tsismis na iyan. Ngunit kahit ang suporta ni na Aling Nena ay hindi kayang pawiin ang sakit sa puso ni Adria. Ang pinakamasakit ay ang epekto nito kay Patricia. Nagsimulang magtanong si Patricia kung bakit may mga batang umiiwas sa kanya sa paaralan. Isang hapon, habang nagdidilig si Adria ng halaman sa labas ng kanilang bahay, biglang huminto ang AF ni Sofia sa harap nila. Bumaba si Sofia, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamataas. Adria, hindi ba't nakakapagod magtago, sabi ni Sofia, may mapanlait ng ngiti. Alam kong hinahanap ka ni Gabriel. At alam ko rin kung bakit. Ano ang gusto mo, mariing tanong ni Adria, pilit na pinapanatili ang kanyang composure. Simple lang. Umalis ka na. Kalimutan mo na si Gabriel. Kalimutan mo na ang lahat ng may kinalaman sa kanya, sagot ni Sofia. Hindi ka nababagay sa mundo niya. At lalong hindi nababagay ang anak mo sa pamilya de la Cruz. Napakuyom ang kamao ni Adria. Wala kang alam sa pinagdaanan ko. At wala kang karapatang sabihin iyan sa akin. O, talaga, tumawa si Sofia ng mapanlait. Alam ko ang lahat. Ang pagtakas mo, ang pagtatago mo. Ang lahat ng iyan ay nagpapakita lang kung gaano kakahina. Hindi ka kayang protektahan ni Gabriel noon, at lalong hindi kanya kayang protektahan ngayon. Hindi ko kailangan ng proteksyon niya, matapang na sabi ni Adria. At hindi ko hahayaang saktan mo ang anak ko. Talaga? Tingnan natin, sabi ni Sofia, at sumakay sa kanyang sasakyan. Bago siya umalis, tumingin siya kay Adria, ang kanyang mga mata ay puno ng banta. Mag-ingat ka, Adria. Hindi mo alam kung gaano kalakas ang koneksyon ko kay Gabriel. Naiwan si Adria na nanginginig sa galit. Hindi niya hahayaang saktan ni Sofia si Patricia. Desidido siyang lumaban. Ngunit paano? Ang mga salita ni Sofia ay nagbigay sa kanya ng matinding pag-aalala. Kinagabihan, habang natutulog si Patricia, nakarinig si Adria ng malakas na tunog. May naghagis ng bato sa bintana ng kanilang bahay. Basag ang salamin. At sa loob may isang sulat. Kinuha ni Adria ang sulat, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Binuksan niya ito. Isang simpleng mensahe, ngunit puno ng banta, umalis kayo dito kung ayaw ninyong may mangyari sa anak mo. Napakuyom ang sulat sa kanyang kamay. Ang takot ay bumalik mas matindi kaysa dati. Hindi lang siya ang nasa panganib. Si Patricia. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Ngunit ano? Ang paghaharap kay Adria sa paaralan at ang paglitaw ni Sofia sa probinsya ay lalong nagpagulo sa isip ni Gabriel. Hindi na lang basta paghahanap ng tagapagmana ang nasa isip niya. Ang takot sa mga mata ni Adria, ang inosenteng mukha ni Patricia, at ang pagiging agresibo ni Sofia ay nagtutulak sa kanya sa isang sulok. Ngunit may mas malalim pa siyang dahilan, isang lihim na matagal na niyang itinatago. Isang linggo matapos ang insidente sa paaralan, bumalik si Gabriel sa Maynila. Hindi para magtrabaho, kundi para sa isang pribadong appointment. Sa loob ng isang malaking ospital, naglalakad siya sa mahabang pasilyo, ang bawat hakbang ay tila mabigat. Ang amoy ng disinfectant ay bumabalot sa hangin, nagpaparamdam sa kanya ng lamig. Pumasok siya sa silid ng doktor.
Nakaupo si Ike Ramirez, ang kanyang personal na doktor sa loob ng maraming taon. Ang mukha ng doktor ay seryoso, na lalong nagpakaba kay Gabriel. Gabriel, narito na ang resulta ng iyong pinakahuling tests, panimula ni Ike Ramirez, at inabot ang isang folder. Kinuha ni Gabriel ang folder, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Binuksan niya ito. Mga numero, mga medikal na termino na hindi niya maintindihan, ngunit ang huling linya ay malinaw, progressive and incurable. Gaano katagal pa, Dosi? Tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Napabuntong hininga si Ike Ramirez. Mahirap sabihin, Gabriel. Ang kondisyon mo ay mabilis na lumalala. Sa pinakamabilis na pagtaya, ilang buwan na lang. Sa pinakamabagal, 1 o 2 taon. Ngunit hindi na ito magtatagal. Napakuyom ang folder sa kamay ni Gabriel. Ang sakit na ito. Ang sakit na matagal na niyang inililihim. Ang sakit na namanan niya sa kanyang ina, na siyang dahilan din ng maaga nitong pagpanaw. Ang sakit na ito ang nagtulak sa kanyang ama na maging mas mapaniil, mas desperado na magkaroon ng ki-perpektong itagapagmana. Flashback. Gabriel, kailangan mong maging malakas. Hindi ka pwedeng maging mahina tulad ng iyong ina, ang sigaw ng kanyang ama, habang bata pa si Gabriel. Ang pamilya de la Cruz ay nangangailangan ng isang matatag na tagapagmana. Kailangan mong magkaroon ng anak na lalaki. Ang bawat salita ng kanyang ama ay tila martilyo na tumatama sa kanyang puso, nagtatayo ng pader sa paligid ng kanyang damdamin. Ang pagmamahal ay kahinaan. Ang emosyon ay balakid. Ang tanging mahalaga ay ang kapangyarihan at ang pangalan ng pamilya. Kaya't nang dumating si Adria, isang babaeng puno ng pagmamahal at emosyon, hindi niya ito pinahalagahan. Nakita niya lang ito bilang isang paraan upang magkaroon ng tagapagmana. End flashback. Ngayon, ang lahat ng iyon ay tila walang saysay. Ang yaman, ang kapangyarihan, ang pangalan. Lahat ay mawawala. At ang tanging naiiwan ay ang panghihinayang. Ang panghihinayang sa mga pagkakataong binaliwala niya. Ang panghihinayang sa pagmamahal na kanyang sinaktan. Dosi, mayroon pa bang pag-asa? Tanong ni Gabriel, pilit na kumakapit sa anumang posibilidad. May mga treatments na maaaring magpabagal sa paglala ng sakit, Gabriel. Ngunit hindi ito lunas, sagot ni Ike Ramirez, may awa sa kanyang mga mata. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang iyong kalidad ng buhay. At ang pag-aayos ng anumang kailangan mong ayusin. Ang mga salita ni Ike Ramirez ay tumago sa kanyang puso. Kalidad ng buhay. Pag-aayos ng mga bagay. Ang tanging bagay na kailangan niyang ayusin ay ang kanyang nakaraan. Ang kanyang relasyon kay Adria. At ang kanyang anak. Umuwi si Gabriel sa kanyang opisina, ang kanyang isip ay puno ng pagkalito at takot. Ang takot sa kamatayan ay hindi niya kayang aminin kahit sa kanyang sarili. Ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang pagnanais na makita ang kanyang anak, si Patricia, bago pa man huli ang lahat. Hindi na lang ito tungkol sa tagapagmana. Ito ay tungkol sa pagiging ama. Dumating si Attorney Reyes. Sir Gabriel, may balita po ako tungkol kay Sofia. Nag-iingay na po siya sa media, sinisiraan si Amy Adria. Hayaan mo siya, sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay walang buhay. Nagulat si Attorney Reyes. Sir, hindi po natin pwedeng hayaan iyon. Masisira ang reputasyon ni Amy Adria. Hayaan mo siya, ulit ni Gabriel at tumingin kay Attorney Reyes. Attorney, may kailangan akong sabihin sa iyo. Isang bagay na hindi ko pa nasasabi sa sinuman. Ibinunyag ni Gabriel ang kanyang sakit kay Attorney Reyes. Ang kanyang bawat salita ay puno ng bigat, ng sakit at ng pagod. Ang kanyang paghahanap kay Adria ay hindi lang para sa tagapagmana, kundi para sa isang pagkakataong makilala ang kanyang anak at marahil makahingi ng tawad. Sir Gabriel, sabi ni Attorney Reyes, ang kanyang mukha ay puno ng pagkaawa. Bakit hindi niyo po sinabi agad? Dahil sa pagmamataas ko, Attorney, sagot ni Gabriel, may mapait na ngiti. At sa takot. Takot na maging mahina. Takot na mamatay. Naiwan siyang mag-isa sa opisina. Kinuha niya ang isang litrato sa kanyang mesa. Isang lumang litrato ng kanyang pamilya, ang kanyang ama, ang kanyang ina, at siya, isang batang lalaki na may malungkot na mga mata. Sa likod ng litrato, may nakasulat,
ang pamilya de la Cruz, kapangyarihan, yaman, at isang pangalan na dapat ipagpatuloy. Habang hawak niya ang litrato, biglang nanlabo ang kanyang paningin. Naramdaman niya ang pagkahilo. Ang kanyang mga binti ay nanghina. Bumagsak siya sa sahig, ang litrato ay nahulog mula sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay unti-unting pumikit, at ang huling bagay na nakita niya ay ang mukha ni Patricia, na may ngiti sa labi. Ang sakit ay lumaganap sa kanyang katawan at nawalan siya ng malay. Matapos ang insidente ng basag na bintana at ang banta sa sulat, lalong naging mapagbantay si Adria. Bawat anino sa gabi, bawat kakaibang tunog, ay nagpapataas ng kanyang kaba. Hindi na siya makatulog ng mahimbing. Ang tanging nasa isip niya ay ang kaligtasan ni Patricia. "Nanay, bakit po ba kayo laging nakatingin sa labas?" Tanong ni Patricia isang umaga, habang nag-aalmusal. Pilit na umiti si Adria. "Wala, anak. Tinitingnan ko lang ang mga ibon. Ang ganda nila, di ba?" Ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na nagmamasid sa labas, naghahanap ng anumang senyales ng panganib. Hindi nagtagal, napansin din ni na Aling Nena at Mang Tonyo ang pagiging balisa ni Adria. Isang hapon, habang nagkakape sila sa balkonahe, nilapitan siya ni Aling Nena. "Adria, anak, may problema ba?" Tanong ni Aling Nena, may pag-aalala sa kanyang boses. "Napansin namin na tila balisa ka nitong mga nakaraang araw. May nangyari ba?" Nag-aalangan si Adria. Ayaw niyang mag-alala pa ang mag-asawa, ngunit kailangan niya ng suporta. Ikinuwento niya ang pagdating ni Sofia at ang banta sa sulat. "Nako, ang babaeng iyon," sabi ni Aling Nena, galit sa boses. "Hindi ko maintindihan kung bakit niya ginagawa iyan sa iyo." "Pero, Aling Nena, may mas kakaiba pa po," sabi ni Adria, nag-aalangan. "Nakita ko po si Gabriel sa paaralan ni Patricia. At pagkatapos, may naghagis ng bato sa bintana namin." Napaisip si Mang Tonyo. "May narinig ako sa palengke kanina, Adria. Ang sabi nila, isinugod daw sa ospital ang isang mayaman na taga-Maynila na naghahanap ng anak dito sa atin. Bigla raw nawala ng malay sa opisina niya." Nanlaki ang mga mata ni Adria. "Gabriel? Isinugod sa ospital?" Ang balitang iyon ay nagdulot ng halo-halong emosyon sa kanya, pagkabigla, pag-aalala, at isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot ni Gabriel sa kanya, hindi niya maiwasang mag-alala. "Sino po ang nagsabi, Mang Tonyo?" Tanong ni Adria, ang kanyang boses ay nanginginig. "Si Aling Martha, ang tindera ng gulay. Ang sabi niya, mukhang malubha raw ang kalagayan," sagot ni Mang Tonyo. Hindi na nagdalawang isip si Adria. Kailangan niyang kumpirmahin. Hindi para sa sarili niya, kundi para kay Patricia. Kung may mangyari kay Gabriel, ano ang mangyayari kay Patricia? Kinagabihan, nang matulog na si Patricia, palihim na umalis si Adria. Naglakad siya patungo sa pinakamalapit na ospital sa bayan. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa bawat hakbang. Hindi niya alam kung ano ang kanyang mararamdaman. Galit? Awa? O pagkalito? Nang makarating siya sa ospital, nagtanong siya sa nurse sa information desk. "May pasyente po ba kayong Gabriel de la Cruz?" Tiningnan siya ng nurse sa computer. "Opo, ma'am. Nasa lift po siya. Critical po ang kanyang kondisyon." Parang gumuho ang mundo ni Adria. Hihiu. Critical. Ang mga salitang iyon ay tila mga suntok sa kanyang dibdib. Naglakad siya patungo sa ang kanyang mga binti ay nanghihina. Sa labas ng silid, nakita niya si Atty. Reyes, na nakaupo sa isang upuan, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Palihim siyang sumilip sa loob ng silid. Nakita niya si Gabriel, nakahiga sa kama, may mga tubo sa kanyang ilong at bibig. Ang kanyang mukha ay maputla, at ang kanyang katawan ay tila walang buhay. Ang dating matikas at mapagmataas na Gabriel ay ngayon ay mahina at walang laban. Isang matinding pagkaawa ang naramdaman ni Adria. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot nito sa kanya, hindi niya kayang makita siyang ganito. Ang kanyang isip ay nagsasabing huwag siyang mag-alala, ngunit ang kanyang puso ay nagdududa. May bahagi sa kanya na nag-aalala sa kanya. Ang lalaking minsan niyang minahal, kahit pa sinaktan siya nito. Habang palihim na lumalabas si Adria sa ospital, narinig niya ang boses ni Sofia. Nakikipag-usap ito kay Atty. Reyes, ang kanyang boses ay puno ng galit.
Anak lang ang gusto niya, Attorney Reyes. Hindi si Adria. Bakit siya hinahanap? Bakit niya kailangan pang magpanggap na nagmamalasakit sa babaeng iyon? Sigaw ni Sofia, hindi alintana ang mga taong nakakarinig. Ang kailangan niya ay tagapagmana, hindi ang babaeng iyon at ang anak niya. Nanlaki ang mga mata ni Adria. Anak lang. Hindi siya. Ang mga salita ni Sofia ay nagbigay sa kanya ng mas malalim na pagkalito. Ano ba talaga ang tunay na motibo ni Gabriel? Ang kanyang sakit? Ang kanyang paghahanap sa anak? O ang pagnanais na makabalik sa kanya? Ang lahat ay tila mas komplikado kaysa sa kanyang inakala. Napakabigat ng gabi para kay Adria. Ang mga salita ni Sofia, ang malubhang kalagayan ni Gabriel, at ang kanyang mga alaala ay nagsasalo-salo sa kanyang isip. Naglakad siya pabalik sa bahay ni na Aling Nena, ang kanyang mga paa ay tila bakal sa bigat. Ang payapang pagtulog ni Patricia sa kanyang tabi ay nagpapaalala sa kanya ng dahilan kung bakit niya kailangan maging matatag. Hindi siya nakatulog ng maayos. Bawat pagpikit niya, nakikita niya ang mukha ni Gabriel sa ospital, maputla, mahina. Kasabay niyon, ang mga alaala ng kanyang pagmamalupit, ang mga sigaw, ang mga luha, ang pakiramdam ng pagiging walang silbi. Ang kanyang isip ay nagsasabing huwag kang magpatawad. Huwag mong kalimutan ang sakit. Ngunit may maliit na bahagi ng kanyang puso na nagtanong, paano kung nagbago na siya? Paano kung tunay ang kanyang paghahanap sa anak? Kinaumagahan, lumabas si Adria para magdilig ng halaman. Nandoon na si Aling Nena, nagpapainit ng kape. Maaga ka yata, anak, sabi ni Aling Nena. Hindi ka ba nakatulog ng maayos? Umiling si Adria. Aling Nena, ang dami pong gumugulo sa isip ko. Ikinuwento niya ang kanyang nakita sa ospital, ang kondisyon ni Gabriel, at ang narinig niya kay Sofia. Kung gayon, ano ang gagawin mo? Tanong ni Aling Nena, maingat ang boses. Ang pagpapatawad ay hindi madali. Minsan, mas mahirap pa kaysa paghihiganti. Pero minsan, ito ang pinakamabisang lunas sa sakit na dala ng nakaraan. Napatulala si Adria. Pagpapatawad. Kaya niya ba iyon? Ang pagpapatawad ay nangangahulugan ng paglimot sa sakit, pagtanggap sa nakaraan. Ngunit ang sakit ay sariwa pa rin sa kanya. Pero paano ko po siya mapapatawad, Aling Nena? Matindi po ang ginawa niya sa akin. Ang hirap pong kalimutan, sabi ni Adria, ramdam ang kirot sa kanyang dibdib. Hindi mo kailangang kalimutan ang sakit, Adria. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot. Ito ay pagtanggap, paliwanag ni Aling Nena, puno ng karunungan. Pagtanggap na nangyari ang mga bagay na iyon. At pagtanggap na may karapatan kang magpatuloy nang walang galit sa puso mo. Napakaisip si Adria. Tumingin siya sa malayo, sa kabukiran na laging nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Naalala niya ang kanyang panaginip kagabi. Isang batang Gabriel, nakaupo sa isang madilim na sulok, umiiyak. Hindi niya ito napansin noon, abala siya sa kanyang sariling takot. Ngayon, tila may kakaibang pakiramdam na pumupuno sa kanyang puso. Pagkaawa? Hindi niya sigurado. Maya-maya, tumakbo si Patricia palapit sa kanila. Nanay, sino po yung lalaking kasama niyo sa paaralan noong isang araw? Ang ganda po ng boses niya. Napakagat sa labi si Adria. Paano niya sasabihin kay Patricia ang katotohanan? Ang bata ay inosente, walang alam sa bigat ng kanilang nakaraan. Ang tanong ni Patricia ay lalong nagpakomplikado sa kanyang sitwasyon. Ang bata ay may karapatang malaman kung sino ang kanyang ama. At si Gabriel, bilang ama, ay may karapatan ding makilala ang kanyang anak. Anak, siya ang tatay mo, mahinang sabi ni Adria. Nanlaki ang mga mata ni Patricia. Talaga po, nanay? May tatay po ako. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla at tuwa. Ang reaksyon ni Patricia ay nagpalambot sa puso ni Adria. Sa kabila ng lahat ng sakit, ang batang ito ay karapat-dapat sa isang buong pamilya. At sa kabila ng lahat ng pagtatago, hindi niya pwedeng ipagkait kay Patricia ang kanyang ama, lalo na kung mayroon pang nalalabi sa buhay nito. Isang matinding desisyon ang kinailangan niyang gawin. Kung saktan man siya ni Gabriel noon, hindi niya hahayaang saktan din ang anak niya. At kung malapit nang mawala si Gabriel, may karapatan si Patricia na makilala ang kanyang ama. At siya, bilang ina, ay kailangan niyang tanggapin ang katotohanan.
Lumipas ang maghapon, puno ng pag-iisip si Adria. Sa paglubog ng araw, habang nakatanaw siya sa papalubog na araw, isang matinding desisyon ang kanyang nabuo. Hindi niya kayang isarado ang kanyang puso. Hindi niya kayang ipagkait kay Patricia ang kanyang ama. Handa siyang subukang intindihin si Gabriel. Handa siyang bigyan ng pagkakataon, hindi para sa kanya, kundi para kay Patricia. Ngunit bago pa man niya magawa ang hakbang na iyon, isang malakas na tunog ang narinig niya mula sa loob ng bahay. Kasunod nito, ang sigaw ni Patricia. Nanay! Aray ko po! Napakabilis ng tibok ng puso ni Adria. Tumakbo siya papasok. Nakita niya si Patricia, nakaupo sa sahig, umiiyak at may dugo sa kanyang binti. May nahulog na mabigat na bagay mula sa estante at tumama sa kanya. Ang bata ay nasa matinding sakit. Ang pagkawala ng malay ni Gabriel sa kanyang opisina ay nagtulak sa kanya sa isang madilim na bangungot. Nagising siya sa isang pribadong silid sa ospital sa Maynila, ang kanyang katawan ay mahina at ang kanyang isip ay magulo. Si Attorney Reyes ang unang bumungad sa kanya, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Sir Gabriel, salamat at nagising na po kayo, sabi ni Attorney Reyes, may bahid ng ginhawa sa kanyang boses. Kinabahan po kami. Anong nangyari? Mahinang tanong ni Gabriel, ang kanyang lalamunan ay tuyo. Nawalan po kayo ng malay, sir. Ang sabi ng doktor, kailangan nyo pong magpahinga at iwasan ang stress. Malala na po ang kondisyon nyo, paliwanag ni Attorney Reyes. Ang mga salitang iyon ay tila mga suntok sa kanyang dibdib. Malala na. Ang katotohanan ay bumalik sa kanya ng malakas. Ang kanyang oras ay naubos na. Ngunit bago pa man niya lubos na maunawaan ang kanyang kalagayan, may isa pang balita ang bumagsak sa kanya. Sir, may masamang balita po ako, sabi ni Attorney Reyes, ang kanyang boses ay tila nag-aalangan. Si Patricia po na aksidente po siya. Nasa ospital po siya sa Batangas. Critical po ang kanyang kondisyon. Parang gumuho ang mundo ni Gabriel. Patricia! Ang bata na nakapagparamdam sa kanya ng kakaibang init sa puso. Ang kanyang anak. Ang kanyang dugo. Ang kanyang laman. Hindi niya inakala na may mararamdaman siyang ganito para sa isang taong halos hindi niya kilala. Ngunit ang sakit na naramdaman niya ay matindi, mas matindi pa sa sakit ng kanyang karamdaman. Anong ospital? Mariing tanong ni Gabriel, pilit na bumangon mula sa kama. Kailangan kong pumunta doon. Sir, hindi po kayo pwedeng bumangon. Mahina pa po kayo, sabi ni Attorney Reyes, pilit siyang pinipigilan. Hindi, sigaw ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Kailangan ko siyang makita. Si Patricia. Sa kabila ng kanyang kahinaan, pilit siyang bumangon. Ang kanyang isip ay nakatuon lamang sa isang bagay, ang kanyang anak. Hindi na mahalaga ang kanyang sakit. Hindi na mahalaga ang kanyang pagmamataas. Ang tanging mahalaga ay si Patricia. Ang biyahe patungong Batangas ay tila walang katapusan. Bawat segundo ay tila isang oras. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, puno ng takot at pag-aalala. Sa wakas, nakarating sila sa ospital sa bayan. Ang emergency room ay puno ng ingay at kaguluhan. Naghahanap ang kanyang mga mata. At doon, sa isang sulok, nakita niya si Adria. Nakaupo sa sahig, umiiyak at ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Adria, sigaw ni Gabriel at tumakbo palapit dito. Nagulat si Adria nang makita siya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, puno ng halo-halong emosyon, gulat, takot at pag-aalala. Gabriel? Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Adria, ang kanyang boses ay nanginginig. Si Patricia, bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Nasaan siya? Anong nangyari sa kanya? Nakita ni Adria ang tunay na pag-aalala sa mga mata ni Gabriel. Hindi ito pagpapanggap. Hindi ito pagmamataas. Ito ay tunay na pag-aalala ng isang ama. Ang kanyang puso ay nakaramdam ng kakaibang kirot. Nasa operating room siya, sabi ni Adria, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nahulog ang estante sa kanya. Malubha ang kanyang sugat. Napakuyom ang kamao ni Gabriel. Ang kanyang anak. Ang kanyang tanging anak. Ang kanyang huling pag-asa. Kailangan siyang maging maayos, bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan niyang maging maayos.
Umupo siya sa tabi ni Adria, hinawakan ang kanyang kamay. Ang kanyang mga kamay ay malamig, ngunit ang kanyang paghawak ay matatag. Adria, sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay basag. May kailangan akong sabihin sa iyo. Isang bagay na hindi ko pa nasasabi sa sinuman. Tumingin si Adria sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. May sakit ako, Adria, sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Isang sakit na hindi nagagaling. Ilang buwan na lang ang natitira sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Adria. Ang sakit. Ang pagkabigla ay bumalot sa kanya. Ito pala ang dahilan. Ito pala ang tunay na motibo sa likod ng kanyang paghahanap. Kaya ko siya hinahanap, Adria, patuloy ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi lang para sa tagapagmana, kundi para makilala siya. Para magkaroon ng pagkakataong maging ama sa kanya. Bago pa man huli ang lahat. Ang mga salita ni Gabriel ay tumagos sa puso ni Adria. Ang kanyang galit ay unti-unting napalitan ng awa. Ang lalaking minsan niyang kinatakutan ay ngayon ay mahina, may sakit at puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, Adria, bulong ni Gabriel, ang kanyang mga luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo. Sa lahat ng pagkakamali ko. Patawarin mo ako. Napakuyom ang kamay ni Adria sa kamay ni Gabriel. Ang kanyang isip ay puno ng halo-halong emosyon. Sakit. Awa. Pag-unawa. At isang katanungan, kaya niya bang magpatawad? Biglang bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang doktor, ang kanyang mukha ay seryoso at malungkot. Dosi, anong balita? Sabay na tanong ni na Adria at Gabriel, ang kanilang mga boses ay puno ng pag-aalala. Tumingin ang doktor sa kanila, ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Ang mga salita ng doktor ay tila mga patalim na tumusok sa kanilang mga puso. Nagkatinginan sina Adria at Gabriel, ang kanilang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isa't isa, ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Ang lahat ay tila nawala. Ang mga salita ng doktor ay tila isang malaking pader na bumagsak sa kanila. Ang mundo ni na Adria at Gabriel ay tila huminto. Nagkatinginan sila, ang kanilang mga mata ay puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Ngunit bago pa man nila lubos na maunawaan ang sinabi ng doktor, muling nagsalita ito. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya at nagtagumpay kami. Stable na ang kondisyon ni Patricia. Nakaligtas siya. Parang isang malaking bato ang nabunot sa dibdib ni na Adria at Gabriel. Ang mga luha na kanina ay puno ng takot ay ngayon ay naging luha ng kagalakan. Niyakap ni Adria si Gabriel, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang pag-asa ay muling bumalik. Isang milagro. Salamat po, Dosi, bulong ni Adria, ang kanyang boses ay basag sa pag-iyak. Salamat po, sabi rin ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Pagkatapos ng ilang oras, pinayagan silang makita si Patricia. Nakahiga ang bata sa kama, mahina pa, ngunit gising na. Ang kanyang mga mata ay unti-unting bumubukas, at nang makita niya ang kanyang nanay at si Gabriel, isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Nanay! Tatay di! Bulong ni Patricia, ang kanyang boses ay mahina. Nanlaki ang mga mata ni Adria. Tatay! Iyon ang unang pagkakataon na tinawag ni Patricia si Gabriel ng itatay. Naramdaman ni Adria ang pag-init ng kanyang mga mata. Tumingin siya kay Gabriel at nakita niya ang matinding kagalakan sa mukha nito. Anak, bulong ni Gabriel at lumapit sa kama. Hinawakan niya ang kamay ni Patricia, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Patricia. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unti ring naghilom ang sugat sa pagitan ni na Adria at Gabriel. Sa ospital, sa tabi ng higaan ni Patricia, nagsimula silang mag-usap. Hindi tungkol sa nakaraan na puno ng sakit, kundi tungkol sa kasalukuyan at sa hinaharap. Isang hapon, habang natutulog si Patricia, nag-usap sina Adria at Gabriel sa labas ng silid. Adria, gusto kong humingi ng tawad, panimula ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Sa lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo. Sa lahat ng pagkakamali ko. Alam kong hindi sapat ang salitang sorry para sa lahat ng pinagdaanan mo.
Ngunit taos puso akong nagsisisi. Tumingin si Adria sa kanya. Nakita niya ang tunay na pagsisisi sa mga mata ni Gabriel. Ang lalaking minsan niyang kinatakutan ay ngayon ay isang taong puno ng panghihinayang. Alam ko ang sakit mo, Gabriel, sabi ni Adria, ang kanyang boses ay mahina. Narinig ko ang sinabi mo kay Attorney Reyes. At narinig ko rin ang pag-uusap niyo ni Sofia. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel. Narinig mo? Tumango si Adria. Ang sakit mo, ang paghahanap mo sa tagapagmana, ang lahat ng iyon ay naging dahilan ng iyong pagiging mapaniil. Ngunit hindi iyon nagbibigay sa iyo ng karapatang saktan ako. Alam ko, Adria. At wala akong araw na hindi ko pinagsisihan ang lahat ng iyon, sabi ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Patawarin mo ako, Adria. Bigyan mo ako ng pagkakataong ayusin ang lahat. Hindi para sa akin, kundi para kay Patricia. Gusto kong maging ama sa kanya. Gusto kong makita siyang lumaki. Gusto kong maging bahagi ng buhay niya. Napakaisip si Adria. Ang pagpapatawad. Ito ang hamon na matagal na niyang iniiwasan. Ngunit sa pagkakita niya sa pagbabago ni Gabriel at sa pagmamahal niya kay Patricia, unti-unting lumambot ang kanyang puso. Hindi madali, Gabriel, sabi ni Adria. Ang sakit ay naroroon pa rin. Ngunit para kay Patricia, handa akong subukan. Handa akong bigyan ka ng pagkakataon. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Gabriel, isang ngiti na matagal nang hindi nakita ni Adria. Ang pag-asa ay muling sumibol sa kanilang mga puso. Ang unang hakbang sa paghilom ay nagsimula na. Dumating sina Aling Nena at Mang Tonyo sa ospital, may dalang pagkain. Nakita nila sina Adria at Gabriel na nag-uusap ng mahinahon. Napangiti si Aling Nena. Mukhang nagpapagaling na ang ating maliit na anghel, sabi ni Aling Nena at lumapit kay Patricia. Habang nagkukwentuhan sila, naramdaman ni Adria ang isang kakaibang presensya sa labas ng silid. Tumingin siya sa bintana at nakita niya si Sofia. Nakatayo ito sa labas, nakikinig sa kanilang pag-uusap, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na natakot si Adria. Sa halip, naramdaman niya ang isang matinding determinasyon. Nagkatinginan sina Adria at Gabriel. Nakita ni Gabriel si Sofia at ang kanyang mukha ay naging seryoso. Ang laban ay hindi pa tapos. Nakita ni Gabriel si Sofia sa labas ng silid ni Patricia. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagtataka. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hangin na dumampi sa mainit na pag-asa na unti-unting nabubuo sa pagitan nila ni Adria. Alam niyang hindi ito magandang senyales. Sofia, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Gabriel, lumabas ng silid upang kausapin si Sofia. Ngumiti si Sofia, ngunit ang ngiting iyon ay puno ng pagmamataas at panlilibak. Oh, Gabriel. Kaya pala hindi ka na sumasagot sa mga tawag ko. Dito ka pala nagtatago kasama ang dating asawa mo at ang anak niyo. Ang kanyang tingin ay bumaling kay Adria na nakasilip mula sa loob ng silid at may bahid ng paghamak. Hindi ka dapat naririto, mariing sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay malamig. Umalis ka na. Umalis, tumawa si Sofia ng malakas, na umalingaw sa tahimik na pasilyo ng ospital. Gabriel, ako ang nobya mo. At ikaw, Adria, ikaw ang babaeng tumakas at nagtago ng anak ni Gabriel. Akala mo ba ay hahayaan ko na lang kayong maging masaya matapos ang lahat? Napakuyom ang kamao ni Gabriel. Ang kanyang pasensya ay unti-unting nauubos. Huwag mong idamay si Adria at si Patricia dito, Sofia. Bakit hindi? Sila ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan, sigaw ni Sofia, ang kanyang boses ay tumataas. Ang kailangan mo ay isang tagapagmana para sa iyong imperyo, hindi ang babaeng ito na puno ng problema at isang anak na hindi mo naman talaga gusto. Tama na, Sofia, mariing sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay bumaba, ngunit puno ng otoridad. Hindi mo naiintindihan ang sitwasyon. Hindi mo naiintindihan ang lahat. Ang naiintindihan ko, Gabriel, ay ginagamit ka lang ng babaeng ito, giit ni Sofia, at lumapit kay Gabriel, pilit na hinawakan ang kanyang braso. Bumalik ka na sa akin. Tayo ang magkasama sa simula pa lang. Tayo ang magtatayo ng imperyo. Hindi ang babaeng ito at ang kanyang anak. Tinanggal ni Gabriel ang kamay ni Sofia mula sa kanyang braso. Ang kanyang mga mata ay matalim. Sofia, tapos na tayo.
Ang relasyon natin ay tapos na. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Ano? Hindi. Hindi mo pwedeng gawin sa akin ito, Gabriel. Ako ang kasama mo sa lahat ng hirap at ginhawa. Ako ang nagsuporta sa iyo. Ang sinuportahan mo ay ang aking yaman at kapangyarihan, Sofia. Hindi ako, sagot ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya. At ngayon, nakita ko na ang tunay na halaga ng buhay. At hindi iyon makikita sa yaman o kapangyarihan. Ito ay makikita sa pamilya. Sa pagmamahal. Sa kapatawaran. Pamilya. Pagmamahal. Kapatawaran, tumawa si Sofia ng mapanlait. Gabriel, nagpapatawa ka ba? Ikaw. Ang taong walang puso. Ang taong walang pakialam sa sinuman kundi sa sarili niya. Nagbago na ako, Sofia, mariing sabi ni Gabriel. At hindi mo na ako kailangan pangguluhin. Umalis ka na. Ngayon na. Naiwan si Sofia na nakatayo sa gitna ng pasilyo, ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkabigo. Hindi niya inakala na kayang gawin ito ni Gabriel sa kanya. Ang kanyang plano na kontrolin si Gabriel at ang kanyang yaman ay biglang naglaho. Hindi pa ito tapos, Gabriel, sigaw ni Sofia, bago siya tumalikod at naglakad papalayo. Hindi mo pa ako lubusang kilala. Naramdaman ni Gabriel ang pagod. Ang huling laban sa panlabas na kalaban ay tapos na. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Paglabas ni Sofia mula sa ospital, isang reporter ang biglang lumapit sa kanya, kasama ang isang kameraman. Sofia, totoo po ba na may anak sa labas si Gabriel de la Cruz na hindi niyo alam? Tanong ng reporter, ang kanyang boses ay puno ng kuryosidad. At totoo po ba na kayo po ang dahilan kung bakit nagkagulo ang pamilya de la Cruz? Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang galit ay unti-unting napalitan ng takot. Ang kanyang lihim na pagmamanipula ay unti-unting nabubunyag. Hindi pa man nakaka-recover ng lubusan si Patricia, at hindi pa man ganap na naghihilom ang mga sugat sa pagitan ni na Adria at Gabriel, isang bagong bagyo ang dumating. Kumalat sa buong bansa ang balita tungkol sa kanilang muling pagtatagpo at ang paglitaw ni Patricia. Ang dating lihim ay naging pampublikong eskandalo. Kinabukasan matapos ang paghaharap ni Gabriel kay Sofia sa ospital, ang mga headline sa mga pahayagan at ang mga balita sa telebisyon ay puno ng kanilang kwento. De la Cruz here, natagpuan. Misteryosong anak lumabas. Dating Mrs. Denay Gabriel de la Cruz, muling nagpakita. Sino iti Patricia? Scandal de la Cruz Empire. Nobya Denay Gabriel, nagalit. Nanginginig ang mga kamay ni Adria habang binabasa ang mga pahayagan na dinala ni Aling Nena. Ang kanilang buhay, na pilit niyang itinago sa loob ng 7 taon, ay ngayon ay nakalatag sa harap ng publiko. Ang kanyang pagkatao, ang kanyang nakaraan, ang lahat ng kanyang pinagdaanan ay hinuhusgahan ng mga taong walang alam sa tunay na kwento. Huwag kang mag-alala, anak, sabi ni Aling Nena habang hinahaplos ang likod ni Adria. Alam namin ang totoo. Ang Diyos ang nakakaalam ng lahat. Ngunit ang mga salita ni Aling Nena ay hindi sapat para pawiin ang sakit sa puso ni Adria. Ang mga komento sa social media, ang mga chismis sa palengke, ang lahat ay nagpaparamdam sa kanya ng matinding pagkadismaya. Ang pinakamasakit ay ang epekto nito kay Patricia. Nanay, bakit po may mga taong nagsasabi na masama po kayo? Tanong ni Patricia, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Nakita niya ang mga headline sa telebisyon. Niyakap ni Adria si Patricia ng mahigpit. Anak, huwag kang maniniwala sa mga sinasabi nila. Hindi nila alam ang totoo. Ang mahalaga ay alam natin ang totoo. At mahal na mahal ka ni nanay. Dumating si Gabriel sa bahay ni na Aling Nena, kasama si Atty. Reyes. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng determinasyon. Adria, kailangan nating harapin ito, sabi ni Gabriel. Hindi natin pwedeng magtago. Kailangan nating ipagtanggol ang ating pamilya. Paano, Gabriel? Ang dami nilang sinasabi. Ang dami nilang hinuhusgahan, sabi ni Adria, ang kanyang boses ay puno ng pagod. Sa tulong ni Atty. Reyes, magbibigay tayo ng pahayag sa publiko, paliwanag ni Gabriel. Sasabihin natin ang totoo. Ang lahat ng nangyari. At ipapakita natin sa kanila na hindi tayo magpapatalo sa mga pagsubok na ito. Nag-aalangan si Adria.
Ang paghaharap sa publiko ay hindi madali. Ngunit sa pagkakita niya sa determinasyon ni Gabriel at sa pagmamahal niya kay Patricia, alam niyang kailangan niyang gawin ito. Isang press conference ang inihanda. Sa harap ng maraming reporter, kamera, at mikropono, nakatayo sina Adria at Gabriel, magkatabi. Hawak ni Gabriel ang kamay ni Adria, na nagbigay ng lakas sa kanya. Magandang araw po sa inyong lahat, panimula ni Gabriel, ang kanyang boses ay matatag. Nandito po kami ngayon upang linawin ang mga isyong kumakalat tungkol sa aming pamilya. Ikinuwento ni Gabriel ang lahat. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang sakit, ang kanyang paghahanap sa tagapagmana, at ang kanyang pagsisisi. Hindi niya inilihim ang kanyang mga pagkakamali. Inamin niya ang kanyang pagiging mapaniil, ang kanyang kawalan ng pagmamahal noon. Ngunit ipinahayag din niya ang kanyang pagbabago, ang kanyang pagmamahal kay Patricia, at ang kanyang pagnanais na ayusin ang lahat. Pagkatapos, nagsalita si Adria. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting lumakas. Ikinuwento niya ang kanyang pagtakas, ang kanyang pagtatago, at ang kanyang pagnanais na protektahan si Patricia. Ngunit idinagdag din niya ang kanyang pagpapatawad kay Gabriel, at ang kanyang paniniwala sa pagbabago nito. Hindi po madali ang aming pinagdaanan, sabi ni Adria, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit naniniwala po kami na ang pag-ibig at pagpapatawad ay kayang lampasan ang lahat ng pagsubok. Si Patricia po ang aming pag-asa. At gagawin po namin ang lahat para sa kanya. Pagkatapos ng press conference, nagkaroon ng halo-halong reaksyon ang publiko. May mga nagduda pa rin, ngunit marami rin ang naantig sa kanilang kwento. Ang suporta mula kay Atty. Reyes, na nagbigay ng legal na paliwanag, ay nakatulong din. Sa bahay ni Aling Nena, nakaupo sina Adria, Gabriel at Patricia sa sala. Pinapanood nila ang balita sa telebisyon. Nanay, tatay, totoo po ba ang sinasabi nila? Na masama po kayo dati, tanong ni Patricia, ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. Niyakap ni Gabriel si Patricia. Anak, ang lahat ng tao ay nagkakamali. Ang mahalaga ay natututo tayo sa ating mga pagkakamali at nagbabago. Ang mahalaga ay mahal na mahal ka namin. Tama ang tatay mo, anak, sabi ni Adria, at hinaplos ang buhok ni Patricia. Huwag kang maniniwala sa mga sinasabi ng iba. Ang mahalaga ay alam natin ang totoo. At ang totoo ay mahal na mahal ka namin. At magkasama tayong haharap sa lahat ng pagsubok. Isang gabi, habang naghahanda sina Adria at Gabriel para matulog, may isang liham na dumating. Isang selyadong liham na may logo ng pamilya de la Cruz. Binuksan ni Gabriel ang liham, ang kanyang mukha ay seryoso. Ano yan, Gabriel? Tanong ni Adria. Binasa ni Gabriel ang liham, at ang kanyang mukha ay unti-unting nagbago. Ang mga salita sa liham ay malinaw, pagtutol sa kanilang pagbabalikan. Ang pamilya de la Cruz ay hindi pa rin tanggap si Adria at si Patricia. Ang liham mula sa pamilya de la Cruz ay tila isang malamig na hampas sa mainit na pag-asa na unti-unting nabubuo sa pagitan ni Adria at Gabriel. Ang pagtutol ng kanyang sariling pamilya ay nagdulot ng panibagong bigat sa dibdib ni Gabriel. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Hawak niya ang kamay ni Adria, at sa kanyang tabi, payapang natutulog si Patricia. Hindi ko na sila hahayaang kontrolin ang buhay ko, Adria, mariing sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ang tanging mahalaga sa akin ngayon ay kayo ni Patricia. Ang pamilya ko. Niyakap ni Adria si Gabriel. Alam ko, Gabriel. At nandito ako para sa iyo. Tayo ang pamilya. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang pamilya, desidido sina Adria at Gabriel na muling magpakasal. Hindi ito para sa yaman o pangalan, kundi para sa pag-ibig na natagpuan nila sa gitna ng pagsubok. Isang simple ngunit makahulugang seremonya ang kanilang binalak sa Barangay Pag-asa, kasama ang mga taong nagmamahal at sumusuporta sa kanila. Ang paghahanda para sa kasal ay puno ng saya at pag-asa. Si Patricia ang pinakamasaya sa lahat. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalapit ang loob niya kay Gabriel. Ang dating di Sir Gabriel ay ngayon ay Papa. Isang hapon, habang naglalaro sila sa labas ng bahay, lumapit si Patricia kay Gabriel. Papa, totoo po ba na ikakasal na po kayo ni Nanay? Tanong ni Patricia, ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. Lumuhod si Gabriel at niyakap si Patricia. Opo, anak.
Magiging isang pamilya na tayo. Isang buong pamilya. Yehe, masiglang sabi ni Patricia, at niyakap ng mahigpit si Gabriel. Ang yakap na iyon ay tila isang lunas sa lahat ng sakit na pinagdaanan ni Gabriel. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal na hindi niya inakala na mararamdaman niya. Dumating ang araw ng kasal. Ang maliit na simbahan sa Barangay Pag-asa ay puno ng mga kaibigan at kapitbahay. Nandoon sina Aling Nena at Mang Tonyo na tila mga magulang na nagpapakasal sa kanilang mga anak. Ang mga kaibigan ni Adria sa probinsya ay naroroon din, nagbibigay ng suporta. At sa sorpresa ni Gabriel, dumating din si Atty. Reyes na may ngiti sa labi. Naglakad si Adria sa aisle, suot ang isang simpleng puting damit, ang kanyang mukha ay puno ng kaligayahan. Nakatayo si Gabriel sa altar, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Adria, puno ng pagmamahal at paghanga. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagsubok, ay tila naglaho sa sandaling iyon. Nang magsimula ang seremonya, nagbigay sila ng kanilang mga vows. Adria, panimula ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo. Sa lahat ng pagkakamali ko. Ngunit ngayon, sa harap ng Diyos at ng mga taong nagmamahal sa atin, ipinapangako ko na mamahalin kita ng buong buo. Protektahan kita. At magiging isang mabuting ama kay Patricia. Ikaw at si Patricia ang aking buhay. Ang aking pag-asa. Naluha si Adria. Gabriel, hindi madali ang pagpapatawad. Ngunit sa pagkakita ko sa iyong pagbabago at sa pagmamahal mo kay Patricia, handa akong bigyan ka ng pagkakataon. Ipinapangako ko na mamahalin kita, susuportahan kita, at magkasama nating itatayo ang isang pamilyang puno ng pagmamahal at pag-unawa. Sa sakit at sa ginhawa, sa hirap at sa tagumpay, magkasama tayo. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon ng maliit na salu-salo sa plaza. Nagtawanan, nagkatuwaan at nagdiwang ang lahat. Ang pamilya de la Cruz ay tila nakalimutan na. Ang tanging mahalaga ay ang bagong pamilya na nabuo. Habang nagsasayaw sina Adria at Gabriel sa gitna ng plaza, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa isa't isa, puno ng pagmamahal. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang pag-ibig ay kayang lampasan ang lahat ng pagsubok, at ang pagpapatawad ay ang susi sa tunay na kaligayahan. Ngunit sa di kalayuan, sa ilalim ng isang puno, may isang matandang babae na nakatingin sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng ngiti at ang kanyang mga mata ay tila may alam sa kanilang nakaraan. Hindi siya lumapit, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang misteryo. Sino siya? At ano ang alam niya? Lumipas ang mga taon. Ang maliit na bahay sa Barangay Pag-asa, na minsan ay naging kanlungan ni Adria mula sa kanyang madilim na nakaraan, ay ngayon ay puno ng tawanan at pagmamahalan. Si Patricia, na ngayon ay isang dalagita, ay lumaki ng matalino at masayahin, isang buhay na patunay ng pag-ibig at pagpapatawad. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng liwanag ng kanyang ina at ang katalinuhan ng kanyang ama. Si Gabriel, na minsan ay isang malamig at mapagmataas na negosyante, ay nagpatuloy sa kanyang pagbabago. Hindi na siya ang lalaking uhaw sa kapangyarihan at yaman. Ang kanyang sakit ay nanatili, ngunit sa halip na hayaan itong magpababa sa kanya, ginamit niya ito bilang inspirasyon. Itinatag niya ang isang foundation na tumutulong sa mga biktima ng domestic violence at mga batang nangangailangan. Sa bawat pagtulong niya, tila naghihilom din ang kanyang sariling mga sugat. Papa, tingnan mo po ang drawing ko, masiglang sabi ni Patricia isang hapon, habang ipinapakita ang kanyang obra kay Gabriel. Niyakap ni Gabriel si Patricia. Ang galing mo talaga, anak. Siguradong magiging sikat kang artista balang araw. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki at pagmamahal. Ang kanyang mga mata, na minsan ay puno ng lamig, ay ngayon ay naglalaman ng init at pagmamahal. Si Adria, sa kabilang banda, ay naging haligi ng komunidad. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa maraming kababaihan na nakaranas ng pagsubok. Nagturo siya sa mga bata sa paaralan, nagbibigay ng pag-asa at kaalaman. Ang kanyang lakas at pananampalataya ay nagpatunay na ang pagbangon mula sa sakit ay posible. Ang bahay ni na Aling Nena at Mang Tonyo ay laging bukas para sa kanila. Sila ang naging saksi sa pagbabago ng pamilya de la Cruz at ang kanilang suporta ay walang sawang ibinigay. Dumating ang espesyal na araw, ang kaarawan ni Patricia. Nagtipon ang buong pamilya at mga kaibigan sa bakuran ng bahay ni na Adria.
May handaan, tawanan at mga kwentuhan. Nandoon sina Aling Nena, Mang Tonyo at maging si Atty. Reyes na ngayon ay naging malapit na kaibigan ng pamilya. Hindi ko akalain na darating ang araw na ito, bulong ni Gabriel kay Adria, habang pinapanood nila si Patricia na masayang nakikipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Ngumiti si Adria. Ang Diyos ang may plano, Gabriel. At ang pag-ibig ang nagbigay sa atin ng pagkakataong ito. Salamat, Adria, sabi ni Gabriel at hinawakan ang kamay niya. Salamat sa pagpapatawad mo. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ang pagkakataong ito. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin kung hindi mo ako pinatawad. Hindi mo kailangang magpasalamat, Gabriel, sagot ni Adria at pinisil ang kanyang kamay. Ang pagpapatawad ay hindi lang para sa iyo. Para rin ito sa akin. Para makalaya ako sa sakit ng nakaraan. At para makita ko ang tunay na pagbabago mo. Tumingala si Gabriel sa kalangitan, ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan. Ang kanyang sakit ay naroroon pa rin, ngunit hindi na ito ang nagkokontrol sa kanyang buhay. Ang pagmamahal ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Mahal na mahal kita, Adria, bulong ni Gabriel. Mahal na mahal din kita, Gabriel, sagot ni Adria, at sumandal sa kanyang balikat. Lumipas ang mga taon. Ang maliit na bahay sa Barangay Pag-asa, na minsan ay naging kanlungan ni Adria mula sa kanyang madilim na nakaraan, ay ngayon ay puno ng tawanan at pagmamahalan. Si Patricia, na ngayon ay isang dalagita, ay lumaki ng matalino at masayahin, isang buhay na patunay ng pag-ibig at pagpapatawad. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng liwanag ng kanyang ina at ang katalinuhan ng kanyang ama. Si Gabriel, na minsan ay isang malamig at mapagmataas na negosyante, ay nagpatuloy sa kanyang pagbabago. Hindi na siya ang lalaking uhaw sa kapangyarihan at yaman. Ang kanyang sakit ay nanatili, ngunit sa halip na hayaan itong magpababa sa kanya, ginamit niya ito bilang inspirasyon. Itinatag niya ang isang foundation na tumutulong sa mga biktima ng domestic violence at mga batang nangangailangan. Sa bawat pagtulong niya, tila naghihilom din ang kanyang sariling mga sugat. Papa, tingnan mo po ang drawing ko, masiglang sabi ni Patricia isang hapon, habang ipinapakita ang kanyang obra kay Gabriel. Niyakap ni Gabriel si Patricia. Ang galing mo talaga, anak. Siguradong magiging sikat kang artista balang araw. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki at pagmamahal. Ang kanyang mga mata, na minsan ay puno ng lamig, ay ngayon ay naglalaman ng init at pagmamahal. Si Adria, sa kabilang banda, ay naging haligi ng komunidad. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa maraming kababaihan na nakaranas ng pagsubok. Nagturo siya sa mga bata sa paaralan, nagbibigay ng pag-asa at kaalaman. Ang kanyang lakas at pananampalataya ay nagpatunay na ang pagbangon mula sa sakit ay posible. Ang bahay ni na Aling Nena at Mang Tonyo ay laging bukas para sa kanila. Sila ang naging saksi sa pagbabago ng pamilya de la Cruz at ang kanilang suporta ay walang sawang ibinigay. Dumating ang espesyal na araw, ang kaarawan ni Patricia. Nagtipon ang buong pamilya at mga kaibigan sa bakuran ng bahay ni na Adria. May handaan, tawanan at mga kwentuhan. Nandoon sina Aling Nena, Mang Tonyo at maging si Atty. Reyes na ngayon ay naging malapit na kaibigan ng pamilya. Hindi ko akalain na darating ang araw na ito, bulong ni Gabriel kay Adria, habang pinapanood nila si Patricia na masayang nakikipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Ngumiti si Adria. Ang Diyos ang may plano, Gabriel. At ang pag-ibig ang nagbigay sa atin ng pagkakataong ito. Salamat, Adria, sabi ni Gabriel at hinawakan ang kamay niya. Salamat sa pagpapatawad mo. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ang pagkakataong ito. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin kung hindi mo ako pinatawad. Hindi mo kailangang magpasalamat, Gabriel, sagot ni Adria at pinisil ang kanyang kamay. Ang pagpapatawad ay hindi lang para sa iyo. Para rin ito sa akin. Para makalaya ako sa sakit ng nakaraan. At para makita ko ang tunay na pagbabago mo. Tumingala si Gabriel sa kalangitan, ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan. Ang kanyang sakit ay naroroon pa rin, ngunit hindi na ito ang nagkokontrol sa kanyang buhay. Ang pagmamahal ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Mahal na mahal kita, Adria, bulong ni Gabriel. Mahal na mahal din kita, Gabriel, sagot ni Adria, at sumandal sa kanyang balikat. At dito nagtatapos ang kwento ni na Adria, Gabriel, at Patricia,
isang kwento ng pagsubok, pagmamahalan at pagpapatawad. Sa aming minamahal na mga tagapakinig, taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyo sa pagbibigay ng inyong oras at puso upang pakinggan ang bawat kabanata ng Tiliwanag sa Dilim. Mula sa simula ng paglikha ng kwentong ito, naging bahagi kayo ng aming paglalakbay. Ang pagsusulat ng kwentong ito ay isang emosyonal na karanasan. Bawat salita, bawat eksena, ay pinagsikapan naming likhain upang maipadama ang bigat ng nakaraan, ang sakit ng pagkakamali, at ang lakas ng pagbangon. Umaasa kami na sa pamamagitan ng kwento ni na Adria at Gabriel, na ipakita namin sa inyo na sa kabila ng pinakamadilim na sandali, laging may pag-asa. Na ang pagpapatawad ay hindi lang para sa taong pinatawad, kundi para rin sa sarili. Na ang pagmamahal, sa pinakasimple nitong anyo, ay kayang paghilumin ang pinakamalalim na sugat. Nais naming ipaabot ang aming pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pag-unawa. Kayo ang inspirasyon namin sa bawat salita na aming isinulat. Ang inyong pagtanggap sa kwentong ito ay ang pinakamalaking regalo para sa aming mga manunulat. Muli, maraming salamat sa pagiging bahagi ng Tiliwanag sa Dilim. Umaasa kami na ang mensahe ng pag-ibig, pagpapatawad, at pag-asa ay mananatili sa inyong mga puso. Kung mayroon po kayong mga saloobin o naramdaman habang pinapakinggan ang kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi. Ang inyong mga komento ay mahalaga sa amin. Maraming salamat po at hanggang sa muling pagkakataon.